Samantala, ikinabahala naman ng ilang senador ang pag-amin ni dating DPWH Bulacan official Bryce Hernandez na substandard ang kanilang mga proyekto. Hindi lang ang mga flood control projects at sarap niyan. Inilabas na ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation laban sa mga umano'y sangkot sa katiwalian sa mga proyekto sa Bulacan. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. May inanunsyo si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ito hinggil sa mga posibleng sampang kaso laban sa mga idinadawit sa flood control scandal. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC. The recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitz Cahayon, indirect bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds. We are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse. Sa pagdinig, isa sa mga idiniin ni dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara ay si Congressman Zaldico, kung saan kinuwento niya kung paano ang umano'y pagdadala ng mga kickback kay Ko. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Nang tanongin na ni Senador Erwin Tulfo, sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, dito na rin nagbigay ng detalye si Hernandez. Hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yon? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Tama po ba? Opo, Your Honor. Dahil may alegasyon ng mga kickback, hindi na tuloy na iwasan ng ilang senador o katin. Kamusta naman kaya ang kalidad ng mga proyekto ng DPWH Bulacan 1st District? Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto. Particular na ang flood control. Tama po ba? Lahat po. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Dahil dyan nababahala ang mga senador sa naturang mga infrastruktura. Pero paglilinaw ni JP Mendoza, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Paano pag nagkaroon po ng earthquake? How safe are we in government infrastructures now? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard,
hindi po nila nasunod kung ano po yung nasa plano. Si Curly Discaya naman may panibagong impormasyong pinakawalan kaugnay sa public bidding na simula pa lang umano ay tila luto na. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube at ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Ang nananalo sa biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.